there's a much better way. Whoa, if you give her space to bloom, she'll be good to you. She's alright with me. She can be anything she wants to be. She's alright with me. I can't wait to see her spread her wings. Could be a movie star, beauty queen, doctor, lawyer, anything. Long as she's by my side, girl, she's alright. She is not like any other girl that I've met. Oh no, she is the queen of hearts and I. Okay, so mga paps, andito nga po tayo ngayon sa Aguinaldo Highway, no, sa Imus. At ngayon nga po ay November 18, 2024. At mapalad nga po tayo na imbitahan muli ng ating local government unit, no, sa pangunguna nga po ni Mayor Alex Advincula. Dito nga po sa ceremony ng isa sa mga game changer ng pagko-commute natin dito nga po sa Imus. Dahil nga po ang pupuntahan natin ngayon ay dito nga po sa The District Imus, no, para nga po sa ceremony nitong Ube Express, which is magkakaroon na nga po tayo ngayon ng point to point bus, no, going to Naiyac. So from Imus District, no, diretso na nga po hanggang Naiya Terminal 3. At later on, pagkatapos ng ceremony ay i-discuss ko naman po sa inyo yung mga oras, kung anong oras nga po ba yung biyahe dito, kung magkano, no. So atin pong aalamin yan later on. Again, isang magandang balita nga po ito, no, lalo na nga po sa mga frequent flyers natin na madalas magpunta ng airport, which is normally, no, ang iba ginagawa ay iniiwan na lang yung sasakyan sa parking area ng airport. At alam naman po natin na ngayon yung nag-take over na nga po ang San Miguel dito ay tumaas nga po yung fee ng parking, no. So hindi ko lang po alam kung magkano nga po yung tinaas niya doon nga po sa mga overnight parking natin dyan sa airport, no. But with this, actually pwede na nga po tayong sumakay na lang ng bus dito nga po sa The District, no. At diretso na nga po ito hanggang Naiya Terminal 3. And again, tulad nga po ng sabi ko, yung mga ibang proseso ay aalamin nga po natin later on. So first in Cavite to mga paps, dito nga po ito sa Imus. Meron na rin po nito sa may Muntinlupa kung hindi ako nagkakamali, no. Ilalagay ko na nga lang po sa screen natin kung saan yung isang P2P ng Ube Express diretso sa airport. And of course, salamat ulit Sir Ace, no, sa pag-invite nga po dito sa isang mahalagang tawag dito, programa para nga po sa mga commuters natin, no, which is yun naman po talaga hanap ng halos karamihan, yung convenient on public transportation. So ngayon, katulad sa ibang bansa, meron na nga po tayong ruta diretso na nga po sa airport. Train na nga lang po kulang siguro, no, dahil wala pa po tayong istasyon ng tren na uugnay nga po diretso sa mga airports natin, no, dito sa Pilipinas. Pero isang magandang hakbangin nga po ito, no, na panimula na at least paunti-unti ay nagiging convenient na nga po yung ating mga pagbiyahe sa mga mahalagang destinasyon katulad nga po ng airport, no. Shoutout nga din pala kay Sir Johnson, no. Shoutout, sir. So ito, approaching intersection na nga po tayo ng Anabo Coastal
At nagbukas na nga rin po yung McDonald's dyan, no, sa Anabu Coastal kanina lang din. And of course yung ginagawa nga po dito na footbridge, no, marami kasi natawid din talaga dyan sa kantuan ng Anabu. So again, later on mga paps, abangan nyo nga po yung ceremony, pati nga po yung detalye kung paano nga po ma-avail itong ating P2P, diretso nga po ng NAIA Terminal 3. So yan mga paps, so yung nasa kanang bahagi natin, dyan nga po tatawid yung footbridge, no. Direkta nga po yan dyan sa palengke ng Anabu, tsaka sa terminal ng mga tricycles dyan sa Anabu Coastal. And aside from that, yung Ayala Malls Vermosa, no, nagbukas na nga rin po yung phase 2 niya. Yun nga po yung bahagi ng mall kung saan yung enclosed na, yung air conditioned na, no, noong nakaraang Friday yata yun. And then yung terminal din pala, no, yung terminal dyan sa Vermosa, bukas na nga rin po yata yan sa publiko mga paps. So maaari nyo na nga po magamit yan. Hindi ko lang po kabisado yung mga routes ng mga commuter transport dyan, ano. And anyways, alamin po natin yan para nga po maibahagi natin sa inyo. And for now, andito na nga po tayo sa The District Imus, no? So dito nga po yung terminal kung saan manggagaling nga po yung point to point bus going sa yun nga, sa NAIA. She's alright with me. She can be anything she wants to be. She's alright with me. I can't wait to see her do her thing. She's alright with me. Oh, she's alright. She's alright with me. Give another big round of applause for the people, for everyone who brought the premium point-to-point bus Imus to NAIA project a success. And we shall be starting this. And certainly, let me tell you something. Ang bawat pong OFW, titigan niyo po, ang bawat sasakay dyan, na binigyan niyo pa ng karagdagang tulong na may hydraulics pa na itong bus na ito, maakyat panao. Remember this, each OFW na lilipad, ang baon-baon po niya ay ang kanyang pangarap, ang kanyang balak na magsolusyon sa problema. Wala naman ng OFW na aalis na sabi niya, uwi, gusto ko makita ang Saudi Arabia. Hindi po. Lagi siyang may sosolve na problema. So each councilor here, the vice mayor, the congressman, the chairman, the mayor, the LTFRB people, the Ayala Mo, and everyone here, ang bawat isa pong yan, kada panik niyan, dito sa UB Express, kasama ka sa pagtulong sa kanya. At kanyang paglipad, sa bawat isang kontratang pinirmahan niya, as I've said kanina, isang bubong, isang yero ng bubong niya, ang matatakpan against sa kahit na anong bagyo, ang hapagkainan niya mapupuno ng pagkain, ang anak niya mapapag-aral niya, ang buhay niya ay mababago. You are now part of this profound mission of each OFW. Hindi lang po isa. Isang buong pamilya yan. At maraming salamat at nire-recognize po ang Overseas Workers Welfare Administration dito po sa inyong napakagandang programa. And we promise you, Kong, Mayor at lahat po kayo, 24/7, we will be open, including all the councilors, vice, kung meron nung kayong mga challenges regarding OFWs, we will be around to provide you with the support that you need. Remember that. Bawat po isang OFW, kasama na po kayo sa pangangalaga. Maraming salamat po. She's alright with me. I can't wait to see her spread her wings. Could be
napakabilis ng panahon, para kailan lang iniisip namin, kailangan natin ng mass transport kasi sobrang taas ng pasahe. Pag-upo natin, tinanong natin kung anong problema ng ating lungsod. At lumalabas doon, almost 300 pesos ang binabayad ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa Maynila. Yun ang pasahing nakukuha nila sa maghapon. Magkano ang local na sweldo ng ating mga kababayan? 500 minimum, 300 sa pasahe, 200 piso, makakabuhay kaya ng 2 anak to? Di ba hindi? Kaya pumasok, nag-aral tayo, at dahan-dahan nga natin inaral ang mass transport. We need a bus system. We need yung bang tipong konti ang pasahe, maraming tao. Nauna nga lang i-launch natin ang P2P at salamat po kay Mr. Lina at kay Gary, ang ating chairman ng UBE. Talagang salamat Gary sa patuloy na pagsuporta sa project na to. Dahil taga-Imus ka nga, isa kang alamat ng Imus. Maraming salamat sa programang ito. Magkakaroon din po, ito po ay hindi lamang OFW. OFW ang una, pero pwede rin po ang local tourists dito. Tayo mga bumibiyahe ng local trips, local o dito lang, pwede tayong sumakay dito. Pwede tayo magpahatid dito sa atin, pahatid tayo dito. Mas mura to kumpara po doon sa Uber at saka kung sa mga sasakyan, taxi. Ito ay napakahalaga. Nakakakita ako dito sa ibang bansa pa. Sa Amerika, meron nito. Sa Hong Kong, meron nito. At sa huling-huli na sa atin. Sa Japan, meron nito. Huling-huli na sa atin. Dito lang natin napapakita na hindi tayo mahuli. Sumasabay din tayo. Walang huli daw, pero kailangan sumunod at sumabay tayo para makuha natin ang developments. Hindi ganun kadali ang mag-apply. Tama, sinasabi nila. Pero kailangan tulungan ng local government. Kami mismo ang siyang mag-i-endorse sa LTFRB at alam po ang LTFRB, pag nakita may endorsement ng local, automatic nasa express lane ito. Kaya ito ho, nangyari, hindi drawing, hindi pangako, at bilang pasasalamat at humiling po ako sa kanila, baka po pwede naman yung unang linggo, libre muna, walang babayaran ang ating mga kababayan. Premium point-to-point bus, Imus to Naiya. Ibang salamat po sa approval na libre 1 linggo para sa aking mga kababayan. Maraming salamat po doon. Di ba, gagaang sa sobrang traffic sa atin talaga. Pag bumili ka na, kaya naman bumibili tayo ng sasakyan dahil wala tayong effective o yung tamang sasakyan na masasakyan paglabas mo ng bahay. Pero once na merong biyahe, napakamahal kaya ng transport, napakamahal ng sasakyan, mahal ang maintenance, mahal ang LT registration, mahal ang insurance. Pero kung meron ganitong bus na siguradong paglabas mo, may masasakyan ka, hindi ka nabibili. Pangako po natin sa ating mga kababayan, sa darating na mga panahon, hindi na kayo bibili ng sasakyan. Meron ng dadaan na tamang oras, tamang panahon para masakyan nyo kung saan kayo pupunta, saan sulok man dito sa lungsod ng Imus hanggang Maynila. Hindi po swerte. Inaaral po ito at pinag-aaralan. Tinarbaho ho ito para magkaroon ng katuparan. At ito na ngayong hapon, ang kauna-unahang bus na maghahatid sa ating mga kababayan papuntang airport ay nangyari na at ito na. Muli po, maraming salamat sa mga tao na nakatulong para magkaroon ng katuparan ng aming pangarap. Lamang po at magandang hapon. Maraming salamat po sa ating lahat.
Okay, so mga paps, yun nga no, natapos na nga po natin yung ceremonial activity para nga po sa UB Express, no, na point-to-point bus to all terminals of Ninoy Aquino International Airport, no. So lahat po ng terminals yan mga paps, Terminal 1, 2, 3 and 4, which is ginagawa daw ngayon yung Terminal 4 no? Pero lahat po i-cater niya. And then para nga sa mga katanungan about the schedules, no, ilalabas nga po ng officially ng UB Express yung fare matrix, no, pati yung scheduling ng bus route. And dun nga po sa mga speeches dun sa kanina, dun sa ceremonial activity, nabanggit nga po, no, na aside from this first in Cavite na point-to-point bus directly to airport, ay syempre yung ating kaabang-abang na Imus bus route system naman, no. So kaabang-abang din po yan mga paps. And madalas na nga rin po natin ma-i-vlog yung Imus, no, Imus bus route system. Yan, P2P rin po yan mga paps, simula PITX. So abangan nyo nga po yung ating updates doon, ano. And syempre andun din si OWA Administrator na si Sir Arnel Ignacio, no. Again, magandang adhikain nga po na hindi na natin kailangan pang magbayad ng mahal, let's say through Grab, no, or taxi papunta nga po ng airport. Instead, dito nga po sa mall, tulad nga po ng sabi ni Sir Arnel, is kung maghahatid nga po yung pamilya ng isang let's say OFW, no, pwede na nga po nila ihatid dito sa Ayala Mall na district, no, which is mas convenient nga naman. Naka-aircon na, no, and then PWD friendly rin po itong bus na gagamitin, no. So nakita naman po natin yan kanina dahil nag-dry run nga po kami, no, hanggang dyan nga lang po sa may Robinsons muna, no, Robinsons sa Imus. Tinas lang po namin, sumakay kami saglit para nga po sa dry run itong bus or P2P, no, bus system directly to airport. So again, maraming salamat po ulit City Government of Imus, no. Napakalaking alwan nga po dito para sa ating mga OFW na kababayan, no, or kung sino man yung mga nagnanais na magbakasyon abroad, pwede na nga po natin gamitin yung service na ito from this point sa the district. So mas convenient na nga po kahit hindi na tayo magsasakyan, which is yun naman po yung isa sa mga main priority ng ating government dito sa Imus, is mapalawak pa nga po itong ating mass public transportation, which is mas kinakailangan nga po ito ng nakakarami, no. At syempre iwas traffic din, dahil kahit papano sa isang bus nga lang po tayo nakasakay at ilan nga po yung karga niyan compared nga po, no, sa atin na nakakotse, which is yun nga, isa, dalawa or tatlo lang yung sakay. And yun, gastos pa sa gasolina, traffic and such, no, unlike this na dire-diretso na nga po. Again, for more info about the biyahe niya, no, pwede po natin bisitahin yung website ng UB Express. So sana nga po na-enjoy ninyo itong ating vlog for today about ito nga pong first in Cavite. At sana madagdagan pa, sana marami pa, no, sa mga ibang lugar tulad ng Dasma, Gentry and any parts of Cavite. So mga paps, maraming salamat po. Woo!